Napakadelikado na talaga ng mga nangyayari sa Asya ngayon at pati na rin sa buong mundo. Ang pagkakampihan ng Russia at North Korea ay talagang sobrang lumalakas na. Kailan lang, pumirma ang mga leader ng dalawang bansa sa isang Mutual Defense Treaty. Ang bagong kasunduan na to ay posibleng katulad sa kasunduan ng United States at Pilipinas kung saan obligado ang alinmang bansa na tulungan ang isa pang bansa pag inatake ito. Nangako ang leader ng North Korea na si Kim Jong-un na magbibigay siya ng full support para sa mga aksyon ng Russia laban sa Ukraine. Bukod doon, nangako din ang North Korean leader na magbibigay siya ng mas marami pang supply ng mga bala sa Russia. Ayon sa leader ng North Korea, nakikita niya daw na isang alyansa ang bagong kasunduan nila ni Putin. Naniniwala ang maraming eksperto na ang pagpirma ng North Korea at Russia sa isang Mutual Defense Pact ay isa sa mga pinakadelikadong nangyari sa Asya ngayon. Posibleng naghahanda na talaga ang dalawang bansa para sa isang matinding digmaan. Pwedeng nagpaplano na sila na magsimula ng isa pang matinding gera. Merong mga eksperto na nagsasabing posibleng lusubin ng Russia at North Korea ang Japan. Matagal na kasing galit ang Russia sa Japan, tapos meron ding pinagtatalo ng teritoryo ang dalawang bansa, kaya siguradong gustong sakupin ni Putin yon. Ang North Korea naman ay galit din sa Japan. Binatikos din ni Putin at Kim Jong-un ang United States, South Korea at Japan sa pamamagitan ng pagsasabi na ang mga bansa daw na yon ay pinapataas ang tensyon sa Korean Peninsula. Nangangamba ang maraming eksperto na baka ang kooperasyon sa pagitan ng North Korea at Russia ay may kinalaman sa pagsuporta ng Russia para sa nuclear programs ng North Korea. Ganun pa man, tinanggi ng Moscow at Pyongyang na nagkakaroon ng weapons transfers sa pagitan nila. Nanawagan din ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin para sa isang review ng mga UN sanctions laban sa North Korea. Ang mutual support sa pagitan ng dalawang bansa ay pinapakita na talagang lumalakas na ang alyansa ng dalawang bansa na to. Pag nagkaroon ng gera, malamang magtulungan talaga ang dalawang to na wasakin ang mga kalaban nila. Pero marami ring military analysts na nagsasabing kahit magkampihan pa ang dalawang bansa, malabong matalo nila ang Western Coalition. Napakalakas kasi ng Amerika at ng mga kakampi nito, kaya kahit pumirma pa ang Russia at North Korea sa isang kasunduan na magtutulungan sila pag nagkaroon ng gera, malabong matalo nila ang United States at ang mga kaalyado nito. Ayon sa mga eksperto, ang kamakailang pagbisita ni Putin sa North Korea ay hindi unexpected. Inimbitahan kasi ni Kim Jong-un si Putin last September. Nagkita na ang dalawa at nag-usap ng maraming oras. Sobrang winelcome ng North Korea si Putin. Makikitang gusto talaga ni Kim Jong-un na maging mas close kay Putin. Ayon sa mga eksperto, nais ng North Korea na maging mas malapit sa Russia para siguraduhing tutulungan sila nito pag napasabak sila sa isang matinding digmaan. May dalawang importanteng nangyari sa pagbisita ni Putin sa North Korea. Nakuha ng Russian President ang gusto niya dahil nangako si Kim Jong-un na magiging matindi ang pagsuporta niya para sa paglusob ng Russia sa Ukraine. Pero ang pinaka-significant ay pumirma ang dalawang bansa sa isang Mutual Assistance Agreement. Hindi pa masyadong malinaw ang mga detalye ng kasunduan, pero pinapakita nito ang strong commitment ng dalawang bansa sa kanilang mutual defense. Ang alyansa sa pagitan ng Russia at North Korea ay napaka-importante para kay Putin, hindi lang dahil sa natatanggap niyang agarang supply ng mga bala para sa gera na sinimulan niya sa Ukraine, kundi dahil din sa kasalukuyang geopolitical climate. Sa kasalukuyan kasi ay pinapatawan ng mga Western countries ng maraming sanctions ang Russia. Kailangan ni Putin ng mga kakampi na tutulungan siyang ma-circumvent ang mga sanctions na ini-impose sa Russia ng Western Coalition. Naapektuhan din ng bagong kasunduan ang posisyon ng NATO laban kay Putin sa Europa. Pinapakita kasi ng alyansa sa pagitan ng Russia at North Korea na ang gera ng Russia laban sa Ukraine ay hindi lang isang issue sa Europe,
kundi pati na rin sa Silangang Asya. Sa nalalapit na NATO Summit sa Washington, kakailanganin ng South Korea, Japan, at United States na magtulungan upang matugunan ang bagong alyansa na to. Kahit pa matapos ang digmaan sa Ukraine bukas, malaki ang posibilidad na magpatuloy ang trade at military cooperation sa pagitan ng Russia at North Korea at isang malaking pagsubok yon para sa mga Western nations. Mahalaga rin ang pananaw ng China sa development na to. Meron kasing malakas na economic ties ang China kasama ang North Korea at Russia. Ganun pa man, posibleng hindi matuwa ang China sa lumalakas na kooperasyon sa pagitan ng Russia at North Korea dahil maaaring mapahina nito ang impluensya ng China sa North Korea. Ayon sa mga eksperto, importante para sa China ang leverage nila sa North Korea at hindi nila magugustuhan kung mawawala ito. Ang tumitibay na relasyon sa pagitan ng Russia at North Korea ay nagpapahiwatig ng mahalagang pagbabago sa geopolitics. Ayon sa Ukraine, ang mga American weapons daw na binigay sa kanila ay nakatulong sa kanila na sobrang mabawasan ang pagbomba ng Russia sa Kharkiv. Paniguradong marami nang napasabog ang Ukraine ng mga weapons ng Russia dahil sobrang advanced at high-tech ng mga weapons na binibigay sa kanila ng NATO. Kaya naman, siguradong mahihirapan na ang Russia na magsagawa ng mga opensiba sa Ukraine. Bukod doon, sigurado rin na sobrang mas magiging mahina ang militar ng Russia. Ayon kay Putin, papalakasin daw nila ang mga air defense systems nila para mawasak ang mga missiles galing sa Ukraine. Nagalit din si Putin sa Germany at France dahil sa mga pahayag na sinabi nila tungkol sa Russia. Pinahiwatig ni Putin na unti-unti na nilang nakikita ang Germany bilang isang kalaban dahil sa mga weapons na binibigay ng bansa sa Ukraine. Pinahiwatig niya rin na nagulat daw ang Russia nang makita nila ang mga tangke ng Germany sa Ukraine at dahil daw sa pagpapadala ng Germany ng mga weapons sa Ukraine, nasisira daw ang relations ng Germany at Russia. Bagamat madalas magbanta si Putin na gaganti ang Russia sa mga Western countries dahil sa pagsuporta nila sa Ukraine, hindi siya masyadong sineseryoso dahil kahit kailan ay hindi niya pa ginawa ang mga matitinding banta niya laban sa NATO. Paniguradong takot din si Putin na atakehin ang NATO dahil alam niyang sobrang mas malakas ang alyansa kesa sa militar ng Russia. Kung ang Ukraine pa lang ay hindi na matalo ng Russia, siguradong pag NATO ang kinalaban nila, sobrang bilis lang ay mawawasak ng NATO ang buong militar ng Russia. Kaya naman, nag-iingat din si Putin sa mga kilos niya dahil pag nagkamali siya, siguradong magiging matindi rin ang pagre-responde ng NATO. Ganun pa man, maraming eksperto ang naniniwala na umaasa si Putin na balang araw ay hihina din ang NATO at magagawa niyang matalo ang alyansa. Pero napakalabong mangyari nun dahil mas lalo lang lumakas ang NATO mula noong lumusob ang Russia sa Ukraine. Dahil sa paglusob ng Russia sa Ukraine, sumali ang Sweden at Finland sa alyansa at ang dalawang bansa na yon ay parehong merong malakas na militar kaya naman talagang mas lalong lumakas ang NATO. Ayon sa presidente ng Poland na si Andrzej Duda, papayagan daw nila ang NATO na mag-deploy ng nuclear weapons sa Poland. Sabi ng presidente ng Poland na kung ang mga kaalyado daw nila ay magdedesisyon na maglagay ng mga nuclear weapons sa teritoryo ng Poland, papayag daw sila. Pag nag-deploy ang NATO ng nuclear weapons sa Poland, lalakas ang seguridad ng eastern flank ng alyansa. Noong nakaraang taon ay mayroon ding ginawa ang Russia na parang ganun. Naglagay din ang Russia ng mga nuclear weapons sa Belarus last year, kaya naman tama lang na maglagay din ang NATO ng mga nuclear weapons sa Poland. Ayon sa mga reports, may dalawang klase ng nuclear weapons ang Russia. Mayroon silang tactical nuclear weapons na dinisenyo para gamitin sa battlefield pero maikli lang ang range. Mayroon ding mga strategic nuclear weapons ang Russia na pwedeng umabot sa US. Ganun pa man, ang mga nuclear weapons ng United States ay sobrang mas advanced at mas high-tech kaysa sa mga nuclear weapons ng Russia. Laging nagbabanta ang Russia na gagamit sila ng nuclear weapons bilang ganti sa pagsuporta ng mga Western countries sa Ukraine. Ganun pa man, hindi nila ito tinototoo. Alam din kasi ng Russia na pag gumamit sila ng nuclear weapons,
Siguradong buburahin din sila ng NATO. Kaya naman, paniguradong takot din ang Russia na magkaroon ng nuclear war sa pagitan nila at ng NATO. Nagalit naman ang Russia sa pahayag ng Poland. Ayon sa Russia, pag naglagay daw ang United States ng nuclear missiles sa Poland, magiging target daw nila ang mga ito pag nagkaroon ng digmaan sa pagitan nila at ng NATO. Pinahiwatig ng Russia na napakadelikado daw para sa Poland pag pumayag ang bansa na maglagay ang NATO ng mga nuclear weapons sa teritoryo nito.